anak ni Congressman Abante. Mga kababayan, Sara, hindi inatrasan ng anak ni Abante. Ang lakas ng loob mo, dumayo ka pa para bumanat, wala ka naman ambag. Ito, mga kababayan, akala ko ang lahat ay natatapos na dito sa pagsasalita ni Abby Binay against Sara Duterte, mga kababayan. Meron din pala, no, matapos pong talagang grabe yung pang-iinsulto na ginawa ni Sara Duterte dun sa Maynila, no? Sa kanyang pag-iikot doon at biglang-bigla nagulat tayo ay lumipad kaagad ng Cebu dahil pumalag po ang anak ni Congressman Abante sa mga binitawang salita nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Ito po yung kanyang payag. 'Di ba? Itong kay Sara, ito po yung sinasabi niya. Oop. Ayaw mag-play. Hindi kaya takpan ng inyong paninira ang kakulangan mo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Alam mo, liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Patay tayo dyan. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Grabe. Mga kababayan, matindi yung binitawan nitong anak ni Congressman Abante, no? Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Mga ka-GPnatics, kung iisipin kasi natin yung ginagawa ni Sara ngayon, di ba? Sabi niya noon, hindi siya magpo-promote, hindi siya mag-endorse ng mga kandidato sapagkat siya po ay nadala na, di ba, sa Uniteam na naging itim. Sabi niya gano'n, na trinidor daw siya, di umano, mga ka-GPnatics. Pero ngayon, nakikita natin sinungaling talaga itong si Sara Duterte. Bakit kanyo? Inendorso niya si Bato, inendorso niya sino pa ba? Si Bongo lang hindi niya inendorso, di ba? Si Amy, inendorso niya. Sino pa ba? Inendorso niya si Camille Villar. Yung mga tao na yon, mga kababayan, si Leisco Moreno, inendorso niya. So sa makatuwid, sinungaling to. Ngayon, sisiraan niya yung mga kongresista na bumanat sa kanya na nagpalabas ng kanyang lihim. Di ba? Pero kung tutusin, dapat itong si Sara Duterte, instead na siya po ay bumanat, diversionary tactics, sabi nga, misdirection, mga kababayan, ay hindi niya po sinasagot yung mga paratang sa kanya. Sa makatuwid, itong taong ito ay talagang humahanap lang ng segue para nang sa ganon, hindi pag-usapan. Diba? Yung mga katanungan hinggil sa kanya, yung mga aligasyon laban sa kanya. Tama, dapat tayo ay manindigan. Kasi itong taong Vice President natin, napakawalang hiya. Biruin nyo. Sabi kay Joe, ang apple daw, ibigay kay si Apple niya to, isaksak daw sa bunganga ni Apple Chua, sa lalamunan niya hanggang sa mamatay. Diba alam ko mayroong sa Omnibus Code ng COMELEC, ipinagbabawal din yung mga salitang ganon na mga patayan, di ba? O kaya yung matitinding mga pananalita na wala naman po talagang proof at yung talagang kagustuhan mo na yung kalaban mo ay mamatay na. Alam ko, ipinagbabawal yan ng COMELEC, mga ka-GPnatics. Hindi natin inaasahan na hindi lang pala itong si Abby Binay, hindi lang po itong anak ni Congressman Abante, meron din. Kasi habang nagsasalita si Sara Duterte, doon po sa kanilang rally, ay napansin natin
na ang sumisigaw ay Marcos, 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 Marcos. Bakit? Mga ka-GPnatics, ang Maynila po ay baluarte rin ng mga Marcos. Maraming ipinamigay na mga bahay ang pamilya Marcos at Romualdez dyan po sa Maynila. Kahit dun sa Quezon City, marami din. Kahit sa Caloocan, napakarami, mga kababayan. Tama! Sabi ni anak ni Congressman Abante, ang yabang mo na tumayo dito sa baluarte namin, sa distrito namin, siraan ang mga kongresista na ginagawa lamang ang kanilang mga trabaho, pero ikaw, meron ka bang inambag? 'Di ba? Wala ka naman ambag eh. Totoo. 'Di ba? Anong ginagawa niya? Bilang Vice President, may ginagawa ba? Si Sara Duterte? Wala. Mga kababayan, ang ginagawa niya lang ay manira ng manira ng manira. 'Di ba? Nung nandun siya sa daig, nakita niyo naman, tahimik ang Pilipinas. Nung nakabalik, eto na naman, nanggugulo na naman. 'Di ba? Naghahanap na naman ng issue o nagyayabang, mga ka-GPnatics. Akala mo naman, etong si Sara Duterte, untouchable. Magantay ka lang. BP Inday, darating ang panahon na ikaw, kasama ka rin sa tatay mo. 'Di ba? Mama Chris, Sir Chris Santos, at itong si Oy Nogid. Salute you, sir. GP, thanks for supporting PBBM. Maraming salamat po. Ma'am Ami Panaligan, good morning, Sir GP. Good morning din sa inyo. Toto Albulote. Mas magaling at may laman ang pinagsasabi ng anak ni Abante kaysa kay Sara. Correct kayo dyan, guys. 'Di ba? Totoo naman eh. Ano bang nagawa ni Sara Duterte? Yung ginagawa ng mga ibang departamento, ng ibang mga sektor, kagaya po ng ginagawa nila na sa mga libing, di ba? Sa mga burol, o sa mga pagtulong, lahat ng mga programa nila, actually, programa yan ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga yung ginagawa ni Sara Duterte na yan ay parang redundant na. Inuulit lang niya. Hindi ko alam kung ano bang ginagawa dyan kasi may nagsabi sa akin. Ito, nagsabi lang hindi ko sinasabing facts ito. Pero, dahil nga sa redundant, pwedeng gamitin kasi, mga kababayan, halimbawa, tungkol dyan sa DSWD, pagtulong sa mga namatayan, pupunta si Sara dun sa burol. Malay natin kung tinuturo rin niya ito, sasabihin, punta kayo dun sa DSWD. Sabihin nyo nanggaling sa Office of the Vice President, tutulungan kayo niyan. Diba? Pero may budget sila. Dapat hindi na nila ituro sa DSWD. Malay natin, mga kababayan. Ikot ulit tayo. Mukhang ano na Andito tayo. May kumakain sa likod. Ayan, talagang ano tayo dito, guys. Kanya-kanyang pwesto lang. Pasensya na kayo, salamat naman at naabangan nyo ako ngayon. Mabuti nga meron tayong grabe na itim ko. Itim na ako. Sabi ni Bergie Alberto, Sir, si Sara Sayad Piatos, malakas ang loob gumawa ng mga kawalang hiyaan. Hawak nila sa liig lahat ng nasa husgado. Well, mga kababayan, naniniwala pa rin naman ako na hindi lahat ng mga nasa husgado ay hawak nila. Kagaya nga nitong sila Boying Rimulya, hindi lang natin alam kung doon sa judiciary talagang lahat. Kasi halos naman, ilan ba yon? Mga judges na yun na inappoint ni Digong Duterte, di ba? Sa bagay, may point kayo dyan. Sabi ni Toti Albolote, si Sara parang bata, immature. Totoo naman, kulang sa pansit. Nagpapapansin lang itong si Sara Duterte, mga kababayan. Wala naman magandang pinagsasabi. Anong niya dyan? Anong plataforma niya dyan sa Maynila nung nagkaroon ng rally? Magaganda ba yung sinabi nila? Di ba dapat, pag ikaw ay nagka-campaign, dapat sinasabi mo yung proyekto, sinasabi mo yung inyong mga plano. Hindi. Ang plano niya, kunin mo tong apple na to, ibigay kay apple niya ito, ibigay kay apple chua, isaksak sa lalamunan hanggang sa mamatay siya. May ganun ang mga sinasabi.
Mga kababayan, tapos sabi niya ganun, si Joel Chua ay isiro niya yan. Anak ng tinapa. Imbis na ikaw ay magsabi ng mga plataforma at yun ang maging ano natin, 'di ba? Yun ang susundin natin, kaso wala po tayong naririnig na maganda sa kanya. Tama po kayo doon. Naku, patay tayo dyan. Ito na naman si kapitbahay. May tugtog na naman, guys. Oh. Kakarma din yan, Inday Lustay na yan. Correct po kayo dyan, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lilibet Jose, nasa province ka pa ba, GP? Opo, nasa province pa rin, mga kababayan. Pero pauwi na rin tayo, huwag kayong mag-alala. Kasi, hindi pa ako makapag-ano dito. Timing ang internet natin. Ang internet connection, 1 Mbps to 5 Mbps lang. Tapos, pag, yan, masaya na tayo ngayon, madami na tayo, biglang-bigla, may kakanta. Di ba? Oh, wala ka pala Sara Duterte. Hanggang anak ka lang ni Abante, hindi ka na makapalag. Paano na yan? Oh. Ito naman ang pag-usapan